Nakikiusap ngayon si Mommy Rovelyn Baterbonia sa mga taong tumulong sa kanya upang makapasok sa Ateneo ang anak nitong si Rene Baterbonia na kung maaari ay matulungan din sana siyang mabigyan ng hustisya si Rene sa pagpanaw nito. Sa social media ni Mommy Rovelyn, binahagi nito na nagawa pa umano niyang magsinungaling kay Rene para lang hindi ito tumuloy sa lasal sa kagustuhan ni Mommy Rovelyn na sa Ateneo mag-aral si Rene at maglaro. Laking pagsisisi ni Mommy Rovelyn sa ginawa niyang ito sa kanyang anak. Anya ay dahil sa kagustuhan niyang makapasok sa Rene sa Ateneo, tila siya pa ang naging dahilan kung bakit ito nawala ng maaga sa kanila. Pagpapatuloy pa ni Mommy Rovelyn kung sana umano ay sinunod lamang niya ang anak nito sa kanyang kagustuhan na sa lasal pumasok at pinaliwanag ng Ateneo na may matinding training pala na gagawin sa anak, hindi na lang sana niya pinigilan na maglasal si Rene. Kaya naman, pakiusap ni Mommy Rovelyn ay sana matulungan din siya ng mga taong kanyang tinutukoy na makamit ang hustisya para sa pumanaw na anak na si Rene Baterbonia. Dumating pa ang punto na nagsinungaling ako sa anak ko para hindi lang siya magdelasal kasi sa Ateneo lang daw talaga ang first 5. Para na rin ako pinatay ko ang sarili ko sa mga desisyon na hindi ko pinakinggan ng anak ko. Sana naman yung mga tao na tumulong para mapunta ang anak ko sa Ateneo, tulungan kaya ako nila na malalaman kung ano ang katotohanan. Makumbinsi kaya din nila ang ADMU na magsalita kung ano ang totoong nangyari sa anak ko. Kasi feeling ko para sinasabi nila na tanggapin mo na lang kung ano ang alok kasi yung anak mo ayaw niya talaga ng away. Pero hindi naman away ang gusto. Simple lang ang gusto ko lang malaman ng totoo kung ano talaga ang nangyari sa anak kong si Rene. Sana noon pa sinunod ko na ang anak ko na maglasal kung pinaliwanag lang sana ng Ateneo pag doon ang anak ko may training na ganon para naman mapag-isipan namin. Money is nothing, laban rajud mama. Alam natin mabait si Bobet at ayaw niya ng away, pero laban natin to para sa justice. Hindi basta-basta ang pinabayaan nilang buhay. Sabi ni Coach Jess, may guilt siyang naramdaman kasi siya ang humatid kay Rene sa ADMU. Pero inisip niya na lang kung ano kasaya si Rene nung dumating siya sa ADMU. Hyper siya sa sobrang saya, pagpapractice niya, daming dunk, daw ginawa niya. Sobrang saya niya sa ilang araw na pagstay niya sa Manila. Kung hindi mo man makuha mamang hustisya sa batas ng tao dahil sa ibang tao na pumipigil sa katotohanan, doon sa taas meron nakatingin ang Diyos. Oo, buhay sila ngayon pero dadalhin nila sa konsensya. Hindi nila matatakasan ang kasalanang ginawa nila lahat ng tao. Sa kanya ang huling hatol at hantungan. No words can heal the pain of a mother who wants to have justice sa kanyang anak. Tama, lilipas din ang mga panahon, pero ang kasalanang ginawa nila magpakailanman na lang dadalhin hanggang sa ang Diyos na ang bahala sa lahat. Magpakatatag po kayo. Mami, gusto ko lang sabihin, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Huwag mo sanang sisihin ang iyong sarili. Lahat ng desisyon mo ay nanggaling sa pagmamahal at kagustuhan mong mabigyan ng magandang kinabukasan si Rene. Ang bawat landas na tinatahak natin ay may nakalaang plano. At kung saan man siya dadalhin ng tadhana, ito man ay oras niya o hindi. Tiwala lang tayo na ang lahat ay nangyayari para sa isang dahilan. Huwag mo nang pabigatin ang puso mo. Nandito lang kami para sa inyo. Pag nagpatalo po kayo sa alok nila, mas lalong masasayang po yung sakripisyo ng anak nyo para sa kaligtasan na nakararami. Lalo na sa apat na yan, naka-team niya. Nauna lang si Rene and I know na masakit talaga dahil nawala siya. Kung sabay-sabay sila, baka di lang po si Rene ang nakaranas, pwedeng pati mga ka-team niya na di niya kayang iligtas ng sabay-sabay kung sakali.
Lahat po ng nangyari sigurado ay may dahilan ang Panginoon. Magtiwala lang po kayo sa Lord at di niya po kayo bibiguin. Kapit lang po ma'am, where I am praying for the whole family po na makamit na ang hustisya at sa lahat ng blessing na dumating po sa inyo, ito na siguro yung blessing at prayer na sigurado ako. Sobrang happy na mga nagmamahal kay Rene at lalo na si Rene. God always near to the broken-hearted and siya na po ang gagawa ng lahat para kay Rene at para sa inyo na naiwang nasaktan sa nangyari. Huwag niyo pong isuko ang laban ma'am, makakamit niyo ang hustisya sa tulong ni Rene. Hindi papayag si Rene na gano'n na lang ang laban ma'am. Marami kang karamay at kasama, alam nating matagal ang proseso, pero pasasaan pa at makakamit niyo din po. Pag hinayaan na lang po ninyo, magpapatuloy pa din sila sa ganyang kalakaran. Madami pa silang magiging biktima. Sa pamamagitan niyo po at sa nangyaring ito kay Rene at Divine, matuturuan ng leksyon ang school na yan. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo ma'am kasi walang may kagustuhan ng lahat. Ang lahat ng ito ay sadyang nakatakda sa kanya-kanyang dating buhay. Talaga pong hanggang doon lang si Rene. Masakit pang isipin, ang Panginoon lang ang may alam ng lahat. Naging ehemplo ng kabataan anak mo, bihira na kagaya ni Rene na buo ang dedikasyon na kahit sa kabila ng kahirapan di siya sumuko. Mga pangarap sana niya na kahit malayo sa inyo ay ma-fulfill niya. Kaso sa isang kababayaan na si training naglaho para kasama silang dalawa ni Divine. Sana sa salita na ganyan mabalik buhay ng anak mo. Pwede pa. Your intentions is seeking the truth. Relate lahat dyan mga nanay na wala ng anak. Kaya be strong para sa laban ng anak mo. Sa nangyari kay Rene at Divine, sana mamulat ang iba sa isang secure or safe training outdoors. Maging responsible ang mga pamunuan. Wala na sanang masayang na buhay. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Hindi porket mahirap kayo, ganun na lang buhay ng anak nyo. Dapat may managot.